Alright. So, segue po muna tayo sa ibang community. Kasi medyo interesting at gusto ko yung topic. No? This is between Kapeso and July Paunil. Dahil nagiging usap-usapan ngayon sa community ng Kalingap yung ginawang pag-strike ni July Paunil dito kay Kapeso. And for those who medyo hindi alam ang kwento, no, si Kapeso po ay dating Kalingap, part ng Kalingap, no, and July Paunil is until now, no, and for some reason medyo hindi nagkaroon ng magandang pagsasama. So in short, si Kapeso is umalis sa Kalingap, no, naging freelancer, reactor or vlogger siya, and nung pag-alis niyang yon, nagko-content pa rin siya about sa Kalingap, but meron siyang mga sinasabi na against na. So, kumbaga, kasalungat na siya doon sa paniniwala ng Kalingap. And nagtuloy-tuloy yon, nagpahinga, then bumalik uli. Ngayon, bumalik na naman siya. Matagal din siya nagpahinga eh. Kasi kahit pa paano, sinisilip-silip ko yung mga channel ng mga yan. Nanonood ako dyan. And nung sa pagbabalik niya, ayun, binanatan niya uli yung mga Kalingap, no? Yung mga pinagagawa ng Kalingap, everything about Kalingap, no? Ko-content siya. Yun nga lang, against na yung mga sinasabi niya. Kini-criticize niya na, no? Yung mga ginagawa ng Kalingap. Alright. So, and one of those na kanyang na-criticize ay itong si July Paunil. And because of this, dahil sa mga maraming pangyayari, nainis, no? Dahil dinidare, pinuprovoke ni Kapeso itong si July Paunil. Okay. So, yun po, yung lalamanin ng content na to. And what are the reason for a certain vlogger to strike another vloggers, no? And ano ba yung mga dapat nilang gawin? And aral na rin ito, no? Doon sa mga vloggers na please be aware of the words na ginagamit ninyo, especially if you're reacting, no? And even you're not using the videos or any materials related to the person, pwede po talaga kayong may strike, no? Ang reaction video is considered to be a fair use, but depende pa rin yan doon sa may-ari ng video kung paano niya titingnan yon, especially kapag ang YouTube ay nagbigay ng message doon sa vlogger, no, na nireactionan mo, at si YouTube mismo ay nagpadala doon sa vlogger na nireactionan mo, na ginamit yung video niya, nako, mag-ingat-ingat na po kayo, no? At hindi lang po vloggers ang pwedeng magreklamo sa mga nangbabalahura sa kanila, no? Kahit po yung normal viewers, no, they can complain, no, doon sa vloggers na yun, especially if masyado na silang garapal, attacking personal, yung vlogger man or viewers, no? Kapag ganun po, pwede po even yung mga nanonood lang, no? They just need to complain. At meron pong complain button ang YouTube, no? Because YouTube always try na maging healthy ang kanilang platform, which is hindi naman nangyayari, no? Hindi naman nangyayari talaga. Yun yung adhikain ni YouTube, pero hindi naman yun ang iniisip ng mga vlogger. May mga vlogger na ang reason lang nila is kumita, but protecting their channel and their credibility, wala sa kanila yun, no? May mga ganon. At meron naman talagang doon lang sila sa content, no? Doon lang sila sa issue, at nakapokus sila doon, and they value their credibility towards their audience or viewers, no? Kasi mas maganda nga naman na ikaw makita ka sa daan, makilala ka, yan yung vlogger na okay yan, no? Reactor yan, pero fair siya, no? And he delivers his content in a way na yung totoo lang. Mas magandang pakinggan yon kaysa sa puta, grabe bunganga ng vlogger niyan, grabe makambus ka, grabe makapang-asar at magmura. Mga ganyan. So, kung ikaw ay vlogger na inaalagaan mo yung credibility mo, di ba? You should be aware
doon sa mga sasabihin mo at yung gagawin mong pang criticize, no, sa vlogger man yan or sa mga taong involved doon sa issue na yon. Alright, so bago po ako magpatuloy, pakinggan nyo po muna kasi para malaman natin yung reason ni July Paunil. I'm not defending July or even Kapeso, ha. I'm just sharing my opinion sa bakit nangyari yon. Okay? So dito po sa i-share ko sa inyo ay yung naging paliwanag ni July with the evidence, no, about sa mga ginawa ni Kapeso. Okay? A certain portion lang po to kasi mahaba, marami siyang paliwanag eh, no? So kung gusto niyo pong mapanood, puntahan niyo po yung channel ni July Paunil. Kwento niya yon. So hindi natin alam kung totoo or hindi. Now, but for me kasi, you know, pumasok ka sa live stream niya and you're provoking him, di ba? Medyo para sa akin, no, hindi na maayos yun. Di ba? Although wala kang ginagamit na mga harsh word, pero kumbaga kumota ka na eh. Kumota ka na. Kaya na-trigger mo yung isa. Di ba? So ito po, allow me to share that part ng video na yon ni July Paunil. Ito po, actually nandirito pala yung title eh, no? So ayan yung title, no, ng video na yan. Ang kukunin ko lang po rito is yung part na kung saan pumasok si Kapeso, no? Pumasok siya sa mismong live ni July Paunil. But prior to this, may mga kinuwento na si July about sa naging takbo ng istorya nila ni Kapeso, no, na doon sa bandang unahan ng part ng content niya na to, ipinaliwanag niya na several times at hindi niya lang isang beses, dalawang beses na binatikos, no, hindi lang si July, pati yung Kalingap, kasi nga anti-Kalingap daw siya. So ito, pakinggan po natin itong paliwanag itong video ni July. Kasi may paghamon pang ginawa si Kapeso na, sige, strike mo ko. Diba? So, medyo nanghahamon ka na, ika nga, di ba? And based dito sa video rin na to, sa kwento dito ni July, marami na silang pinalipas. Sila, which means even the rest of Kalingap partners, no? Yung mga Kalingap reactors, vloggers nila. So, yun yung kwento. So, kaya nga panuorin ninyo yung itong video na to para mas maintindihan ninyo. Although mahaba yung paliwanag dito ni July, well, may punto rin naman, no? So, ang akin lang dito, kaya ko itong part na to ang paparinig ko kasi dito pumasok din si Kapeso. No? Kasi kung hahanapin ko pa yung kay Kapeso, hahaba lalo to. Okay? So, ito po yung part na kung saan pinarinig ni July Paunil yung isa sa mga live stream niya. Lagay sa kategorya na anti-Kalingap. Tapos magrereklamo ba kayo, bakit Kalingap ang content? Comment niyo. Yan. Yun, si Kapeso yun, binasa ni July, no, na yung mga Kalingap daw ang nagbansag doon sa mga umalis na anti-Kalingap, no? So, kaya ang reason ni Kapeso, nagre-react siya dahil tinawag silang antay. No, so kaya na i-content sila. Ay, yun yung paliwanag ni Kapeso. So, eto naman yung mga naging sagot ni July Paunil. Common sense kaya pinaliwanag mo na to Kapeso, ulitin pa ba natin? Alam mo sa case mo. Alam mo, ba't mo kino-content ng Kalingap? Ano po? Pinaliwanag ko na yan, uulitin ko pa ba? Ano po? Kung walang views yan, hindi naman i-content yan eh. Wag na tayo magmaangan, wag na magpakipagplastikan. Bakit kino-content ang Kalingap kahit wala sa Kalingap? Alam natin po ang sagot. So yan yung it happened September 28. I think recently lang, September 28 eh. Then after that, may sumunod pang live uli si July, pumasok uli si Kapeso. Okay? What is the purpose ni Kapeso? Diba? Yun yung una nating iisipin. And most of us, diba? Mag-iisip na
tinitrigger niya yung isa. Bakit? For the content. Diba? Normally, ganyan naman ang iisipin kagad. Kahit sinong vlogger. No? Especially, alam na nila yung background. Diba? Now, but the most common ay iisipin is content ang purpose nun. No? Kung may iba pa mang dahilan, most likely, hindi yun yung unang iisipin. No? Dito sa kaso na to, kahit ako naman di ba? You can vlog your own. Di ba? Kahit nasabihin nila na antay ka or umalis ka na pero kino-content mo pa rin, wala rin naman sila magagawa No? It's the viewer who will decide kung panunuorin po kami. Okay? Ang ano dito kasi, pumasok ka sa live stream. Yes, hindi ka nang bastos, nagpaliwanag ka. Then pinaliwanagan ka rin naman. Ang problema, prior to this, no? Yung 28 and 29 na yan, kasi pinasok pareho ni Kapeso yan, mayroon ng mga bahaw pinagtalunan itong mga to. No? May bahaw na sila. And ang para sa akin, pinakamatinding nagpa-provoke kay Paunil is yung paghamon-hamon pa ni Kapeso na, sige, strike mo ako. Okay? So, maybe nanduroon si Kapeso sa iniisip niya. Siguro, no? I'm not saying na yun. Nagre-reaction lang naman siya. Nagre-reaction lang naman siya. Pinapaliwanag niya man. Kumbaga, hindi siguro siya gumagamit ng video, or kung gumagamit man siya ng video, di ba? Yun ang iniisip niya, nire-reaction na niya. Actually, yan yung medyo blur side. Diyan pumapasok yung fair use na sinasabi. Ano po ba yung fair use? No? Ito po galing kay YouTube. Ito po ay galing kay YouTube. Kinuha ko po to dun sa mismong kay YouTube. No? YouTube guideline yan. Fair use. YouTube guide, kay YouTube Help Center yan. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng fair use? Fair use in YouTube. In US copyright law, fair use allows someone to use copyrighted content under certain condition without needing permission from the copyright owner. Common example includes commentary, criticism, research, teaching, and news reporting. Okay? So, commentary, which is, yung reaction video. Ultimately, court decide fair use case according to the fact of each unique cases. You'll probably want to get the legal advice from an expert before uploading video that use copyrighted content. Okay? So, lahat po naman ng mga YouTuber ay meron yan. Merong provided si YouTube para kami ay mag-strike talaga. To protect ourselves also. At para hindi nga magamit sa hindi maganda yung mga content namin. Walang problema kung i-criticize mo yan based doon sa topic. What is the topic? Diba? And as much as possible, focus on the topic. Yun yung lagi Focus on the topic. No? And if you are commenting something against doon sa iyong kini-criticize, ensure, you have a valid reason and you're explaining it in a way na hindi ka nang babastos, hindi mo sinisiraan, Yes, constructive criticism can be negative, but depending on how you're going to explain it and how the owner or the receiver will understand your criticism. Ang mahalaga rito, may value kang binigay at pinaliwanag mo ng maayos. But tulad ng sinasabi dito, di ba? It still depend doon sa owner. Kung yun ba para sa kanya ay fair use or yun ay abusive na on his part. Okay? So yan po yung sinasabi sa fair use. And yan nga po yung sinasabi ng ibang vlogger na medyo yan yung blur area. Kailan mo masasabing fair use, kailan mo masasabing unfair na. Diba? So it will depends on how the owner will judge your criticism or your reactions. Merong iba naman na talagang ayaw nilang ipagamit totally. Kahit yan ay gusto mong reactionan lang or maganda yung sasabihin mo, kahit maganda yung sasabihin mo, like GMA7, yung mga malalaking network, ayaw nilang ipagamit yung mga videos nila. Automatic yan, makaka-copyright claim. GMA, even lahat ng mga malalaking news company or
or mga TV shows na pag-aari ng GMA sa Channel 2 or any other news agency or mga entertainment agency, no? Kahit si Rapi Tulfo, yan, mga totally yan, kahit magaganda yung sabihin mo, no? Hindi mo pwedeng i-play yung video nila, even it's an audio, even bilisan mo yan, no? Mga ayaw yan. At saka hindi po tamang pag-iisip na porke binilisan mo yung audio ay yung boses, no? Binilisan mo yung speed ng pagpi-play, safe ka na, no? Hindi po ginamitan mo ng mga sound effect, hindi rin po, no? Kasi depende po talaga kay YouTube yan. Depende kung paano nila a-analyze yung video mo, no? May iba piniplay nga yung video plus audio, tapos binibilisan nila yung speed. May iba naman na audio lang tapos binibilisan yung speed, no? Dahil safe daw yon for the reaction. Hindi po, delikado ka pa rin po dyan. At yan ay kapag kasi YouTube ay nag-send sa isang nireactionan mo na sinabi niya na itong si YouTuber na to ay ginamit yung video mo and mayroong mga classifications, no, na binigay sa YouTube at inaksyonan mo yon, pwedeng pwede po, no? Pwedeng po yun. So hindi po katuwiran dito na marami kang ginamit na sound effect or whatever, no? Katulad ng mga na-mention ko, kasi hindi ka po safe, especially if you are reacting, no? Lalo na kung minura-mura mo, binalahura mo, binastos mo, binaboy mo yung nire-reactionan mo, no? Kasi kung hindi man yan magkaroon ng message doon kay YouTuber, no? Doon sa nireactionan mo, at nakita niya yan, nakita niya na masyadong unfair yung ginagawa mo, pwede siyang mag-manual, pwede kang i-report with all the evidences na meron siya. From thumbnail, title, at yung video mo mismo, no? Even thumbnail po, pwedeng magamit ng isang YouTuber against YouTuber, no? And even viewers, they can use it. As long as nakita nila na sila ay nabalahura na o nabastos, na insulto, no? Nagamit sa maling paraan, pwede po yan, no? So maging aware po sana yung ibang kapwa ko vloggers, no? Kahit na po sabihin natin na ang pagmumura is an expressions, but how frequent, tapos you're really pointing to that specific person, no, cursing them, no, saying harsh words, insulting them, pwede po yan magamit. Kahit na hindi ka naka-receive ng notice from YouTube na nagamit yung video mo, ikaw mismo pwede mong i-report with all those evidences na meron ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun, matitake down kagad yung channel na yon or yung content na yon, no? Re-reviewin pa rin ni YouTube yan. Re-reviewin ni YouTube yan hanggang sa makakita siya ng probable cause. Pag nakita siya ng probable cause, doon na papasok yung strike. At ano-ano naman po ang mga strike under YouTube guidelines. So, ito po yon. So, ito po nasa YouTube po ito. Guideline pa rin to ni YouTube, no? Ano ba yung mangyayari kapag na-strike ka? Ang umpisa po niyan, katulad ng nangyari kay July Paunil, no? Meron siyang mga videos na na-receive or may complaint siyang na-receive. Meron siyang na-receive na information that someone is using his content para i-content din, no? So, mukhang meron nun si July against kay Kapeso, no? At may mga pinakita siya dyan sa video na yan, no? May mga pinakita dyan si July na mga marami ng bukod ata kay Kapeso, mayroon pang ibang nag-content ng mga videos niya rin, no? So kapag may maraming choices yan pwedeng bigyan muna ng warning ng mismong may-ari, no? Share ng revenue, no? Or i-strike niya. Meron po yan. May ganong choices po ang mga vlogger oras na mag-message sa kanya sa YouTube na mayroong gumamit ng video niya. Now, okay, first muna na gagawin ni YouTube, itong action ni YouTube, no?
When you get a strike, you're told via email. You can also choose to have notifications sent to you through your mobile and computer notification, blah, blah, blah. Ano yung mga ano? We also tell you kung ano yung, ito, nakikita niyo ba? Ayan. Ito ang mga reason, no, na sasabihin sa inyo ni YouTube. Kunyari, ako yung bibigyan ng strike ni July, no? So, ano yung title? Okay? Anong violations? So, yan yung example lang to, ha? Example lang yan. Okay? How it affects you, what you do next. Okay? So, yan yung mga makikita nung isang binigyan ng strike, no? Okay? If your content violates our community guideline, here's how it affect you. Okay? First, warning. No? Warning yan. Pwedeng si YouTube magbigay ng warning na yan. No? I remember doon sa isa kong channel, meron akong kinontent na nagamit ko ata yung mga pangalan nila. Bill Gates, marami. Si YouTube mismo ang nag-ano sa akin nun. Nagbigay ng warning. No? Hindi ako ni-strike, warning lang. Si YouTube. Si YouTube yon, no? So, sa case ni July, no, yung mga sinabi ko, yun yung pwede niyang gawin. Okay? There are cases na si YouTube mismo pwede kang bigyan ng strike depending on what is your content. Kaya nga merong mga sa aming mga vloggers may nare-receive kami, especially yung COVID before, yung gera sa Ukraine and Russia, no? Yon ay mga ipinagbawal ni YouTube kasi si YouTube mismo yung pwedeng mag-strike or mag-terminate ng channel mo kapag yun ang kinontent mo. Okay? So, ano ba yung mangyayari? Okay, we understand mistake happen and you don't mean to violate our policy. That's why the first violation is typically a warning. Only a warning, no? Wawarningan ka lang ni YouTube. Walang mangyayari sa channel mo. Okay? To have the warning expired after 90 days. Okay? So, remember, 90 days. Yung warning, effectivity ng warning is 90 days. So, 3 months halos. Di ba? Ano ba yung nangyayari doon kapag may warning kang ganon? No? You can take an option of policy training. However, if your content violate the same policy within the 90 days, window the warning may not expire and your channel may be given a strike. Okay? So, ano ba yung after ng warning, hindi ka pa rin may violation ka rin uling nagawa, no? At nanduron ka pa sa 90 days period. Okay? Yung first strike mo, if you find your content doesn't follow our policy for second time, you'll get that strike. This strike means you will not be allowed to do the following for 1 week. Okay? YouTube guidelines to, 1 week. Okay? Hindi ka makakapag-upload, no? Or live stream. Okay? Hindi ka makakapag-schedule ng live stream. Wala ka ring upload. Ito, yung hindi ka makakapag-premiere. Add trailing to upcoming premiere or live stream, no? So totally wala kang magagawa sa channel mo, in short. Yung mga yan, no? At yan ay for 1 week. No, 1 week. Pero hindi ibig sabihin after 1 week, no, wala kang ginawang violations, no? Hindi ibig sabihin yung 90 days period mo tapos na. Hindi. Tuloy-tuloy yun. So kailangan mo mag-behave ng 90 days. No? After 1 week na nakita nila, okay, wala kang nagawa, hindi ka nakapag-violate, no? Pwede nilang i-restore yan as per guidelines, di ba? Pero yung 90 days effectivity is nanduroon pa rin. Ha? Ang binigay niya lang sa iyo, pwede mo uling gawin lahat ito. Pero hindi ka palusot, no? Nanduroon ko pa rin sa observatory period na 90 days. Okay? Then second strike, no? If you get second strike within the same 90 days period, you will not allow to post. Magiging 2 weeks naman, no? So same thing process. Okay? Nagkaroon rin ng strike, no? So naka-second strike ka na. Hindi ibig sabihin yung unang strike mo, no, halimbawa meron kang natira pang 10 days, no? Tapos nagkaroon ka ng second strike, no? So 2 weeks kang hindi mo magagamit ulit yung channel mo, 90 days plus yung 10 mo pa. So may 100 days ka. Ganun yun, accumulated yun.
no? Accumulated yon. At ayun, hindi porke dinilit mo, no? Ito yung no, deleting your content doesn't remove a strike. We may also use a community guideline, strike on deleted content. Okay, you can yan, ha? So, pagka nakapangatlo ka, tapos na ang channel mo. No? Tapos na yung channel mo. Okay? So, pero hindi po ibig sabihin na nasusunod yan, no? Katulad nung case ni July Paunil, maybe he choose na strike talaga si Kapeso, no? And depende yan kung yung bigat nung ginawang kasalanan ni Kapeso, no? Ang magiging reprimand na ibibigay sa kanya ni YouTube or ni July, no? Kasi si July na ang nakakaalam nun kung ano yung ginawa niya. Kasi yun nga, tulad ng sasabi ko, pwedeng warning, pwedeng shared revenue or strike, no? Sometimes depende sa bigat nung reklamo nung nag-strike sa'yo, pwedeng totally ma-terminate kagad yung channel mo, no? Ma-terminate kagad yung channel mo. If you still remember noon yung kay Boy Tapang, no? Bago pa siya naging si Boy Tapang, di ba? Marami siyang mga kinakain ng mga nakakadiri. I don't know, parang walang nag-report doon. Si YouTube mismo ang nagtanggal doon because nga violated yung guidelines ni YouTube. Pero it took several months, no? Bago na take down yung channel niya. Terminated totally yung channel ni Boy Tapang. I don't know kung ano yung dati niyang channel na yun bago siya naging si Boy Tapang ngayon. No? So hindi lang po ang may-ari ng video na ginamit mo ang pwedeng mag-strike sa'yo at magtanggal ng content mo. Si YouTube mismo, pag nakita niyang very abusive na yung iyong guidelines na binabiolate. No? So, dito sa case ni July, because marami siyang nakitang probable, no, na pwede niyang i-strike si Kapeso, ginawa niya. Di ba? Is it makatwiran ba? No? Yun ngayon yung magiging debate na mga vloggers, no? Yung mga nagko-content nito, makatwiran ba yung ginawa ni July Paunil? Napaka-sensitive niya ba? Napaka-balat sibuyas niya ba? Di ba? Para patulan yung ganun, di ba? Eh, nagre-reaction ka, tapos ngayon ikaw magre-react ka ng hindi maganda nung ikay napagsabihan ng hindi maayos. Di po ba? So, yun yung mga nagiging question. Okay, my take on that matter is para sa akin, Kapeso, wag ikasama ng loob mo, no? I'm not siding kay July Paunil, no? Ito ay sarili kong opinion. Masyado kasing tinapakan mo na yung ego ng tao, di ba? Masyado mo nang minaliit yung kakayanan ng tao, di ba? Prinovoke mo ng prinovoke, di ba? Marami kang nasabi and you keep on saying na i-strike ka, hinahamon mo siya eh. 'Di ba? Hinahamon mo siya na i-strike ka niya. 'Di ba? And pumapasok ko sa live stream niya, provoking him, 'di ba? Eh iba't iba tayo ng PC, ng pasensya, no? Hindi porke vlogger tayo, ibig sabihin lagi na lang tayo magpapasensya or lagi na lang iintindihin natin, content ang habol niyan, you know? Nagpapapansin lang 'yan, 'di ba? May mga ganon. No? May mga ganong tao, ganon mag-isip, kaya hindi nila iniintindi yung mga pinagsasabi na yan. But, always remember, no, hindi po tayo pare-pareho ng paniniwala dito sa mundo ng YouTube. Especially kung ikaw yung tipo ng vlogger na nandun ka lang sa issue, nandun ka lang sa katotohanan. Diba? At wala kang sinasabing hindi maganda. Oo, nagsasalita ka against sa mga taong iyong nire-reactionan, but how are you doing it? Diba? At paano nire-receive ng taong kinikriticize mo yung sinasabi mo? In this matter, yes, nakuha mo yung piko ni July. Nakuha mo yung piko ni July because you're provoking him. You keep on asking, taunting him na i-strike ka niya. I-strike mo. And based doon sa pinlay kong video, di ba, nakita nyo naman, twice siya eh. Yung 28 lang yung pina-play ko. May kinabukasan yan. Ganun ulit, pumasok na naman siya and he is provoking July Paunil.
Okay? So katulad ng sinasabi ko, magkakaiba po tayo ng tolerance sa pag-iintindi sa mga sinasabi ng kapwa natin vlogger. Kung sa akin mangyayari yon, well, depende kung paano niya sinabi, kung ano yung ginawa niya, ano yung pinagsasabi niya, di ba? Kasi hindi naman kami pareho ni July Paunil ng tolerance in terms of provoking and understanding kung ano yung mga pangyayari, di ba? So, since July Paunil, no, have a way na pwede kanyang i-strike, and it's a given, no, alternatives ng mga vloggers to protect our channel and my credibility as a content creator na hindi naman bastos or hindi naman ng babalahura, di ba? Binigay ni ano yon, ni YouTube, no, to protect us, to protect ourselves, di ba? Hindi lang namin pwedeng ano yan, as long as you're nandirito ko sa YouTube and you've done things na alam kong nakakasira na ng reputations ko, pwede kong gawin yun, no? And kahit na walang let's say walang binigay sa YouTube na warning sa akin na may gumamit ng aking content, no, wala akong na-receive na ganun, but when I view, no, your content at kitang-kita doon na binabastos mo ko, binababoy mo ko, tinitira mo ko personally, no, I can do a manual reporting of your channel. And pwede ka pa rin mabigyan ng penalty. No? So, yun po yun. So, is it makatwiran? Well, July Paunil know how to use his rights dito sa YouTube, and he used it wisely. Diba? Ginamit niya lang kung ano yung alam niyang tama. Okay? Kay Kapeso, you have also the right na mag-counter. No? Pwede mo namang i-counter yan eh. Kasi nga, fair use ang pinag-uusapan. Kaya lang kasi, sa mga ganitong bagay, sa mga nagre-reaction, kahit nasabihin natin na yung added educational value doon sa iyong nire-reactionan, pero nagkaroon yan ng marka kay YouTube para i-report ka doon sa may-ari, yung may-ari pwede kanyang strike anytime, no? Or magbigay ng reprimand sa iyo para warningan ka or i-strike ka, no? So, ingat po, no? So, mga kapwa ko vloggers, hindi po porke hindi kayo napapansin ni YouTube at walang nagre-report sa inyo, ibig sabihin libre na kayo, no? Ilalahanin niyo maraming nag-YouTube sa buong mundo, no? Kahit na may mga reviewers yan, kahit may robot or may algorithm si YouTube, no? Hindi niya po kagad masasala yan. Pero oras na masala niya yan at yung may-ari ng content ay nabigyan ng warning or ng message or nasabihan ni YouTube, markado ka na. Ibig sabihin na, markado ka na ni YouTube. So, madali ka na niyang magagawa ng any actions with the help of the owner. Okay? At hindi lang si owner, katulad na sinasabi, kahit si YouTube mismo, pwede kaming strike. Okay? So, doon sa mga kapwa ko YouTuber na medyo alam nyo yung mga ginagawa nyo, no? Please, be respectful kahit papano. No? Still, maintain the respect doon sa inyong mga nire-reactionan, kahit na yan ay mga balahura. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan yung haba ng pasensya nila at haba ng pasensya mo rin. Diba? So, mag-stick kayo sa topic. Diba? Mag-stick kayo sa topic. Kung nasa topic naman kayo, diba? At kung ano man yung violation na sinabi ni YouTube, at kaya nyong i-counter, di ba? At least, magagawa mo. And it happens kay Attorney Libayan. No? Si Attorney Libayan, napa-take down yung ilang content niya sa YouTube. Kasi kinontent na si Ivana Alawi. And I think the camp of Ivana Alawi ay nagreklamo kay YouTube. So, may mga content si YouTube, may mga content si Attorney Libayan during that time na tinake down ni YouTube, pero nagreklamo si Attorney Libayan na balik uli yung mga content niya ngayon sa YouTube, no? Sa Facebook ata hindi ko na nasundan kasi pati yung sa Facebook niya ata dati na take down yun pero nung time na pinapanood ko siya, yun lang yung napanood ko, yung sa YouTube niya, no? Nabawi niya yun
So, pwedeng mag-counter. No? Depende kung paano mo ipapaliwanag at depende kung paano mo ni-reactionan. Okay? So, kahit si Kapeso, pwede siyang mag-counter. And I think that's what he's doing right now. No? So, yun lang po. At issue lang tayo, ha? Walang personalan. Lahat na po aking sinabi rito ay pawang nakabase sa mga pangyayaring ninyong mapanood. Okay? So, balikan nyo po yung kay July and even yung kay Kapeso. No? Kasi sinagot ni Kapeso yan. Okay? Ako, yun lang yung nakita ko. Masyadong na-provoke si July Paunil. Kaya he exercised his right, no, na meron siya dito sa YouTube. Okay? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.